So, kailan tumitigil sa stalking ang isang female narcissist? So, kung kayo ay merong ex-girlfriend, ex-live-in partner, or ex-wife na stalk ng stalk sa inyo, nagkikreate pa rin ng problema, abusive pa rin, this content is for you. So, ito ay message ni Sir, hindi ko nababanggitin ang kanyang pangalan dito at nagpapahide siya na identity. So, basahin natin yung kanyang message sa akin. Sabi niya dito, Sir, may discuss na po ba kayo about sa kung kailan tumitigil sa stalking stage ang isang female narc after breakup? Hide my identity na lang po. Thank you. So, ito, gawa na natin ng content para sa iyo, sir, at para na rin sa ibang nakaka-experience ng stalking or ng abusive uh, na mga pinaggagawa ng mga exes ninyo. Alright? So, kailan nga ba? O, yan yung malupit na tanong. Kailan? So, ang female narcissist ay basically or typically tumitigil ng pag-i-stalk kapag nakakita na siya ng matibay na new source or bagong supply. Supply ng ano? Supply ng mga basic needs niya kagaya ng pera, kagaya ng validation, mga papuri, paghanga, no? Material na bagay, etc., etc. So sa madaling salita, full package. Pag nakakita siya nun ng ganong klase ng lalaki, titigil na siya ng pag-i-stalk sa'yo. Why? It's because ang attention niya ay basically nakapokus na dun sa lalaki na yon. So, ibig sabihin, hindi nasisingit sa isipan niya na i-stalk ka pa. Kasi meron siyang manaka-naka o maaring meron na siyang obsession dito. So, pagka siya ay nakakita ng tinatawag na high-grade supply, so, ibig sabihin, may malupit siyang nakilala, may malupit siyang naging boyfriend, or may malupit siya naka-live-in or naging asawa. So, titigil na siya ng pag-i-stalk sa'yo. That's number 1. So, another one, number 2, reason kung kailan siya titigil. Titigil na siya kapag ikaw ay completely unresponsive. So, ano ibig sabihin nito? Kapag wala ka ng pakialam sa kanya, hindi ka na nasagot sa kanyang mga messages, sa kanyang mga tawag, sa kanyang pagwawalang hiya, hindi ka na nagre-react. Sa madaling salita, nagre-react ka na sa kanya. So, naging boring ka na. Wala na siyang mabalitaan sa'yo, wala ka ng pakialam, kahit ikaw ay harasin niya, siraan ka niya sa social media, wala ka ng pakialam. Pagka naramdaman niya yon, titigil na yan ng pag-i-stalk sa'yo. O kaya ay ganito, merong kang ginawang legal moves. Halimbawa, may mga legal consequences na mangyayari sa kanya kapag ginawa pa rin niya to, may mga restraining order, no, may mga serious threats na sa kanyang public reputation, masisira ang reputation niya sa mga ginagawa niyang ito, titigil na yan. So, ganon ang mangyayari dyan. And for those of you na nakaka-experience pa rin ng abuse, ng manipulation, ng control, ng pagpapahirap sa inyong mga narcissistic ex-girlfriend, narcissistic ex-wife, live-in partner, so pwede po kayong magpa-schedule ng one-on-one coaching. Maglalagay ako ng contacts dyan sa WhatsApp, Viber, email, no? And kung ano yung preferred ninyo na platform, sabihin nyo lang kung saan tayo magko-coaching and doon tayo magko-coaching. So, it's also a psychological first aid at the same time. So, matutulungan natin yung mga nakaka-experience ng stress, nakaka-experience ng high level ng anxiety. So, I hope it helps. See you in my next content. Bye for now.